Napailing ako sa naalala. Pagkatapos ng halika namin ni JP kanina sa restaurant para akong binuhusan ng malamig na tubig. Shit! Nagpakabaliw na naman ako. Pagkatapos namin kumain, inihatid naman ako agad ng JP sa kumpanya. Nagtataka nga ito ba't di ako nagsasalita. Di naman niya ako pinilit na magsalita. Baby, are you fine? Tanong sa akin ni JP na makarating na kami sa harap ng kumpanya. Di na ako nagsalita dahil di ko naman alam ang isasagot. Hindi ko nga alam ang nararamdaman ko eh. Napatigil ako nang bigla na naman tong gumalaw. Nakita nitong reaksyon ko at parang mas nasiyahan pa ito. Masyado na nga ako magugulatin tuwing nandyan siya. Si JP na nagtanggal ang seatbelt ko dahil hindi man lang ako gumagalaw. Alam mo, kung hindi ka komportableng pag-usapan na nangyari kanina, ayos lang. Hindi ko sasabihin. Sinisiguro niya sa akin. Tinitigan ko siya, tingin ko pa lamang sa kanya. Gusto ko nang tumakbo. Kalimutan mo na lang yung nangyari kanina. Wala lang yun, diba? No big deal. I stated without emotion. Nakita ko tumigas ang mukha niya dahil sa sinabi ko. Lumayo ito sa pagkakalapit sa akin at umupo ng maayos sa driver's seat. Walang emosyong nakatingin sa akin. So, you want me to just forget it? Ganun na lang? Sinagot mo ang halik ko, Esperanza? Para mo na rin sinabi sa akin na kalimutan ko yung matamis mong halik. Sabi nito at mas inilapit pa nito ang mukha. Napaatras ako. It's not right. May anak na kayo ni Ruby. Ano ba, JP? Sigaw ko. Nababaliw na ako. Bakit kahit alam kong mali, parang gusto ko pa rin ipagpatuloy? Bakit ka ba Ruby ng Ruby? Sabing di ko siya mahal. At wala kaming anak. Saan mo ba nakuha ang ideyang yan? Galit na sigaw pa nito. Siguro ubos na ang pasensya nito. Napatungo ko at di ko alam kung maniniwala ba ako sa sinasabi niya. Kahit sinasabi ng utak ko na tigilan ng kahibangang ito, nauwian na. Pero iba naman ang gusto ng puso ko. Iba ang ginagawa ng katawan ko. Inawakan ni JP ang baba ko at inangat ang ulo ko para harapin ko siya. Nakita ko napakaganda niyang mga mata, malalambot na labi, matatangos na ilong. Tumingin siya sa akin gamit ang maamong mga mata. Please, tanggapin mo ko. Bigyan mo lang ako ng pangalawang pagkakataon at papatunayan ko sa iyong karapat dapat ako. I will make you the happiest woman alive. Please, Esperanza, don't fight it. Let's create a new life ahead. Sabi niya habang nakatitig sa akin ng buong pagmamahal. I bit my lower lip while resisting the temptation in front of me. Ang kanyang asul na mata, the jawline na gusto kong hawakan noon pa, and I nodded. I want to give it a try. Marupok nga siguro talaga ako. Nang malaman ang sagot ko, agad niyang sinunggaban ng halik. Sana hindi nagkakamali sa desisyon ko. I smirk while I answer his sweet kiss. Nagising ako mula sa nakaraan na may nagsalita sa likod ko. I turned around and I saw Nicole sitting on the sofa. Pagkatapos kasi ng pangyayaring iyon, agad akong pumasok sa office. Dahil sa kakaisip wala na ako nagawang trabaho. Oh, bakit ka na nakatunga nga dyan at nakatingin sa labas? Tanong nito at napapatingin sa lamesa na ngayon, hindi pa rin nakakagalaw. At tumingin sa akin, habang anisiyan ako na nakakaloko. Nag-business meeting ka? Lang ganyan ka na? Na-scam ka na rin ba, Esperanza? Kasi sa tingin ko hindi ako nagkakamali. Natatawang sabi nito, habang mas dininan ng salitang business meeting. Tinapunan ko siya ng folder. Tinawagan lang ako ng baliw na kaibigan. Pwede ba? Huwag mo akong inisin, Nicole. Nag-iisip ako. Hahampasin kita dyan eh. Tumawa lang ito at pumunta sa harap ng lamesa. Alam mo, Esperanza, parang may hindi ka sinasabi sa akin. Sagutin mo ako kung anong totoo. Na-scam ka na ba? Tanong pa nito. Hindi ko alam kung sasagutin ko ba siya. Ano kasi? I stuttered. Napa-facepalm si Nicole sa harapan ko. Wala na. Uuwi na ako. Na-scam ka na rin pala katulad ni Cindy. Sabi nito at umupo ulit sa sofa. Ano sinasabi mong na-scam din si Cindy? Curious kong tanong. Bakit di ko alam yan? Well, akala niya gusto rin siya ng kapitan niya. Kaya binigay niya ang perlas ng silangan. Sabi nito habang natatawa. Tinignan ko si Nicole ng masama. Ano nakakatawa doon, Nicole? Sabi ko. Well, na-scam kayong dalawa. At tumawa naman to ng malademonyo. Ganon din ang ginawa ko. Tumawa rin ako ng malademonyo, tinignan ng masama si Nicole. Eh ikaw nga na-scam ng asawa mo eh. Sabi kong nakapagpatigil sa tawa ng kaibigan. Tinignan ako ng masama. Namimersonal ka na ha? Ano bang pinaglalaban mo? Sabi nito. Wala. Bakit ka ba? Biro ko tinignan ng orasan sa kamay ko. It is already 7 in the evening. I think it's time for us to go home. Sabi ko at tumayo na. Ganon din ang ginawa ni Nicole.
Kinuha ko ng bag ko at sabay na kaming lumabas ng kaibigan sa kumpanya. Bye, ma'am, sabi na matandang guard na makita ko. I smiled at him. Paalam din po, paalam ko. Nakita kong yumuko ng kaunti si Manong. Mas nilakayan ko pang pagkakangiti ko. Agad kami naglakad ni Nicole papuntang sasakyan. Pero para ako naalibadbaran ng kung sinong sumusunod sa amin. Napahinto ako sa paglalakad at agad akong lumingin sa likod. Wala naman ako nakita, maliban sa mga nakapark na sasakyan. Esperanza, are you okay? Tanong sa akin ng kaibigan. Binaliwala ko na lang ang napansin na may sumusunod sa amin. Nilingon ko si Nicole at ginitian ko lamang siya. Yeah, I just thought that someone is following us. Sabi ko at napaisip. Tumingin naman si Nicole sa paligid at bumalik sa akin. Baka secret admirer mo. Biro nito. Tatawa na sana ako na makitang may bubundol na sasakyan kay Nicole. Careful! Agad akong napalingon. Napasigaw at tinatak si Nicole sa gilid ng daan. Agad ako napalingon sa sasakyan na ngayon malayo na. I looked at Nicole so worried. You okay? Nag-aalala kong tanong. Yeah! Gulat pa nitong sabi. Siguro gulat pa ito sa nangyari. Next time be careful, okay? I can't afford to lose someone important again. Nahihintakutan kong sabi. She just smiled and hugged me. It's okay. I'm fine, Esperanza. Naiiyak pa nitong sabi. Niyakap ko rin ang kaibigan. It will be fine. Sabi ko at ililayo ng sarili. Agad akong pumasok sa front seat at si Nicole naman sa driver's seat. In-start na ni Nicole ang sasakyan papaalis. Naguguluhan akong tumingin sa kaibigan. I think it's not just a coincidence. Kasi kanina napansin ko may sumusunod sa atin and in just a matter of second may gustong bubundol sa'yo. Sabi ko habang napaisip sa sinabi. At sino naman ang gustong patayin ako? Wala naman akong kaaway at wala naman akong kilala dito sa Pilipinas na may galit sa akin. Naguguluhang sabi nito. Nagdadrive na ito papuntang Manson. Napatingin ako sa daan. Kung ganon sino naman na may gustong saktan ka? Tanong ko. I don't know. Sagot nito at sigurado akong nag-aalala din ng kaibigan. Nang dumating na kami sa harap ng Manson, agad namang bumukas ang gate. Pinasok na rin ni Nicole ang sasakyan at ilihinto sa harap ng Manson. Lumabas na rin kami at pumasok. Nakita kong patakbong lumapit sa akin ang anak ko at niyakap ako na mahigpit. Oh my baby, how are you? You doing fine? I asked him and he nodded. Yes, mommy. I behaved because he told me to. Ask my nanny if I'm telling the truth. Matalinong sabi ng anak ko. Nilitian ko siya. Nilingon si Manang Tasing na ngayon ay naghahanda ng pagkain sa lamesa. Ay Diyos kung bata ka. Abay mabait nga ang apo kong yan. Ang ginawa lang buong araw nagbabasa ng libro sa sala. Napakatalino. Napakabata pa'y nagbabasa na. Sabi ni Manang at ginitian ng anak. Ginulo ko ang buhok ng anak ko at inalsa ito. Nalagay ko muna ang bag ko sa sala at pumunta ng hapagkainan. Nakita ko si Nicole na naunang umupo at kumuha ng pagkain at inilagay sa plato. Matakaw ka talaga, sabi ko nang makarating sa lamesa. Agad naman itong kinuha si Baby Michael sa akin at nilagyan na rin to ng pagkain ng plato ng anak ko. Sinubuan na rin ang pagkain ng kaibigan ng anak ko. Nang tinitigan ko ang anak ko ay naalala ko si JP. Ipapakilala ko ba sa anak ko ang tunay na ama nito? Kahit hindi ito naghahanap ng ama, alam ko, pinapangarap ito magkaroon man lamang. Napaisip ako, sapat na ba ako sa anak ko? Sapat na ba ako para maging masaya siya? It is already 6:30 in the morning. And I have to go to the office so early because I have a lot of things to do. Tumayo na ako pagkatapos kumain. Niyakap ang anak para makapagpaalam. Nauna nang pumunta sa office ni Nicole dahil marami rin pala siyang dapat gawin. Tinignan niya rin ang schedule ko. Baby, I have to go now. Don't hesitate to call mommy if you need anything, okay? Sabi ko habang ginugulong buhok niya. He pouted at my action but still he nodded. Nginitian ko ang anak at nililikan sa pisngi. Umalis na rin ako and it takes 30 minutes for me to arrive in front of the building. Pumasok na rin ako at nakita kong yumuko sa akin si Manong Guard. Good morning, ma'am. Si Manong Guard. Good morning. I greeted him too. At tuluyan na ako nakarating sa office ko. Nilagay ko ang bag ko sa center table malapit sa akin at umupo na sa swivel chair. Kapagod. Agad kong hinarap ang mga files na nakailata sa harapan ko. Pinag-aralan ko pa ang mga ito na maigi. Ang dami pa palang kulang. Ang dami ng mga project na hindi pa nagagawa. Nagka-problema rin kasi sa isang endorser. Napahilo tuloy ako sa noo ko. Nawala ang atensyon ko sa ginagawa nang may tumawag sa telepono. Agad ko itong sinagot. Hello?
Tanong ko sa kabilang linya. Esperanza, someone wants to see you. Wala siyang appointment pero sabi niya importante daw. Narinig kong si Nicole ang nagsasalita sa kabilang linya. Who? He is Mr. Cyrus Kevin Buentaverde. Sagot nito. Naalala ko hindi pala nabigay sa akin kagabi ang impormasyong kailangan ko. Let him in. Sabi ko sa kaibigan. Naghintay ako ng 3 minuto bago narinig kong may kumatok. Come in. At nakita ko may isang lalaking pumasok. Maputi, matangkad, matangos ang ilong, berde ang kulay ng mata. Umigting ang pangat, maganda ang pangangatawan. Sa madaling salita, ang gwapo. Take a seat. Why are you here, Agent Cyrus? Is there any problem with the case? Sabi ko sa kaharap na lalaki. Ngumiti ito at agad dumapo sa sofa. You need some water? Juice? Tanong ko rito. No need. I just come here to give this to you. I'm so sorry kung hindi ko to nabigay sa'yo kung kailan na napag-usapan natin. May biglaan lang kasing emergency. Paliwanag pa nito at tumayo para ibigay sa akin ang folder. Agad ko naman tong inabot at umupo na ulit ito sa sofa. I saw him crossing his legs. Binuksan ko ang files at nagulat ako sa nakita. Isa itong personal information tungkol kay Darius. It shows the information that he has a twin. And that is Sandro. Agad ako napatingin kay Mr. Buentaverde. So mali ang akala ko na iisa lang si Darius at Sandro. Did Darius know about it already? Tanong ko. He knows about it until the bomb accident. Nalaman niyang may kapatid pala siya in an accident. Nag-imbestiga siya kung sinong kumukubit ng pera sa kumpanya sa ama niya. But instead, nahanap niya tungkol sa ina at kapatid niya. His parents are separated. Dinala ng ina niyang kapatid sa Romania while he stayed with his father. It's not impossible that they're going to meet each other. Especially si Darius ang isang doktor na nagmamayari ng isang sikat na ospital sa iba't ibang bansa at si Sandro isang businessman na nagmamayari ng beauty products whole wide world. Nagkataong silang dalawa na imbitan sa isang malaking celebration. They've met and the accident happened. Sabi nito. Kinakabahan ako sa nadiskubre. What about Nicole? Sandro's wife. Magkaibigan kami kaya alam ko ang nangyari. Nandoon siya sa trahedyang iyon. Paano hindi alam ni Nicole na may kambal ang asawa niya? Tanong ko. Nagkataong umalis saglit si Mrs. Curtis papuntang bathroom na magkita ang dalawa at nangyari ang nangyari na. Nagtulungan na magkapatid na makalabas sa pinangyarihan kaya lang hindi ko alam ang buong pangyayari. Pero may nakuha rin akong impormasyon na bumalik si Mr. Curtis para iligtas ang asawa. Kaya lang may narinig ang lahat na malakas sa pagbagsak at tumama yon kay Mr. Curtis kaya pinilit pasukan ng mga rescuers ang pinangyarihan. Sa kasamang palad ang nailigtas lamang nila si Mrs. Curtis. Nang malaman ni Mr. Porge ang nangyari, pinasok itong lugar para subukang iligtas ang kapatid. Kaya lang maging ito'y nabagsakan din. Sa huling pangyayari, ang nailigtas lang si Mr. Porge at sa kasamang palad na walan to ng alaala. While on the other hand, nahanap ng mga polis ang katawan ni Mr. Curtis. Sunog na sunog. Aniya. Nagulantang ako sa nalaman. So talagang patay na si Sandro? Wala ka bang nahanap na hole sa investigasyon? Tanong ko. Umaasang may mali sa investigasyon. I saw him smirked. Nabuhayan ako ng loob. Masyadong madali. Parang may kulang. Ang masasabi ko, Mrs. Tuwazon, hindi basta-bastang tao nasa likod nito. Pinipigilan na akong mahanap ang gusto kong malaman. Sabi nito habang nitian ako ng nakakaloko. Tumango-tango ako pero napatigil ako na marinig ang sinabi nitong Mrs. Tuwazon. I think you're mistaken. I am absolutely annulled with my husband, Mr. Buentaverde. So call me Miss Salgado. Ani ko. Tumawa lamang ito. In that case, you're definitely wrong. Sa pagkakaalam ko, hindi pa kayo hiwalay ng husband mo. Bonus ko na rin yan. Sabi nito. Napatigil ako sa nalaman. Paano walang alam si Mr. Tuwazon sa pinagpipilitan mong annulled na kayo? At saka naloko ka yata ng babaeng nagngangalang Ruby. So if I were you, I will get back what's mine, Mrs. Tuwazon. Sabi nito, tumayo na para umalis. Agad ako nagising sa pagkakagulat. Wait, is it real? Paninigurado ko. Tumingin to sa akin ng maigi. Of course, you're hiring me because you want to know everything. And that's my job to provide you a piece of information. So I'll just give it to you. Aniya. Teka, may papagawa lang rin sana ako. Nagpapatungkol to sa pinsan kong si Cindy. Ani ko. Parang nalito ito saglit at di nagtagal lumiwanag ang mukha nito. You mean, Cindy Salgado? Aniya. Nagliwanag na rin ang mukha ko nang malamang kilala nito ang pinsan. Yeah, did you know her? Of course. Kilalang kilala si Cindy sa lugar namin. Ikaw ba naman, na nanligaw sa isang kilalang kapitan sa village na kung saan kami nakatira? Sisikat ka talaga.
Sabi nito habang natatawa. Parang gusto ko nang kainin ng lupa ngayon sa kahihiyan. Hindi ko naman alam na ganyan na pala kasikat ang kahibangan ng pinsan ko. Well, gusto ko sanang malaman ang tungkol sa sinasabi mong kapitan. Pasensya ka na, di ko magagawa ang gusto mong ipagawa sa akin. Sa lugar namin, importante ang salitang respeto, ang pagkakaibigan at ang identity mo. Wala makakalam ng tinatago mo maliban kung gusto mong ipaalam. Kung gusto mong mabuhay ng normal at ligtas sa lahat ng pagkakataon, pumunta ka lang sa lugar namin. The people there don't know that they are under the protection and surveillance. Aniya. I showed him a warm smile. I understand. I like the place, ha? Balang araw bibisita rin ako dyan. He just nodded and smiled. Umalis na rin to matapos makapagpaalam. Para ko nawalan ng lakas. Kahit ayaw kong bumalik sa ginagawa, wala akong magawa. Binasa ko na lang lahat ng files sa harap ko at pinag-aralan ng maigi. Di ko na namalayan ng oras, tanghali na pala. Agad kong tinawagan si Nicole sa telepono. Hey, Esperanza, may nagpadala pala ng pagkain para sa'yo, sabi nito. Kumunot ang noo ko sa narinig. Sino naman na nagpadala ng pagkain? Why? Are you expecting someone other than JP? Si Nicole habang tumatawa. Nabuhayin ako ng loob. Whatever. Ipadala mo na lang dito, Nicole. Kumuha ka na rin ng sayo. Masaya kong ani. Esperanza, thank you, but no thanks. Alam mo namang ayaw ko ng Italian food, di ba? O order na lang ako? Sige na. Ipapadala ko na lang. Marami pa kasi akong ginagawa eh. Bye, ma'am. Sabi nito. Nakuha pa nitong magbiro. Binaba ko na rin ang tawag at hinintay ang pagkain. Mas na-excite tuloy akong malamang Italian food ang pagkain ko ngayong tanghali. Hindi nagtagal, bumukas ang pintuan at pumasok na rin ang assistant ni Nicole na si Joey. Ngumiti ito sa akin at bahagyang yumuko. Good afternoon, ma'am, sabi nito. Ngumiti ako tinignan na kandang pagkain. It is shellfish paella with frigola. Kumulo ang tiyan ko sa pagkain nasa harapan. Sigurado akong narinig din yun ni Joey. Napahiya yata ako. Sorry, ani ko. She just smiled at me with respect. It's fine, ma'am. Enjoy your lunch. Ani to at umalis na. Napahinga ako ng malalim. Gosh, masisira yata ang diet ko ngayon. Unang subo ko pa lang napapikit na ako sa sarap. Ang sarap. Sinugo ko na rin ang Fergola replaces rice in Sardinian paella. Chewy, ani ko. Ang sarap talaga eh. Napahinto ako sa pagkain na may tumawag sa personal number ko. Sinagot ko agad to at baka anak ko ang tumatawag. Baby, you're calling. You need something? Tanong ko sa kabilang linya habang sumusubo ng pagkain. Napatingin ako sa caller nang walang sumasagot. Nakikinig lamang ito. Nilapit ko ulit ang cellphone sa tenga ko. Baby, are you okay? Nag-aalala kong tanong. I love it when you call me baby. Is that your endearment for me? Nabilaukan tuloy ako sa narinig. Shit! JP? Paninigurado ko. Ganyan ka ba kasi sa pagkain na pinadala ko tinawag mo na akong baby? He teased. Puisit. Munti ka na ako dun ah. I was just happy. Ani ko. Baby. Can you call me that way again? I want to hear it again. He whispered. Parang matagal na nitong gustong marinig mula sa akin. Napahinga ako ng malalim. Baby. I whispered. Please say it again. It's turning me on. Aniya. Baby. Natahimik ulit ang kabilang linya. I love you, sweetheart. Anito. Bakit parang tumayo yata lahat ng balahibo ko? Bakit kung siya nagsasabi niyan ang sarap pakinggan? Did he just say that he loves me? Sweetheart, I wanted to go with me tonight. Ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Whether you like it or not, you'll go home with me. He stated. Talagang walang makakapigil dito. Tonight? Anong oras at saan naman? I asked him. Naramdaman kong ngumiti ito. Napapangiti na rin ako. Sa wakas, mararanasan ko rin ipakilala sa lahat. Ano kayang pakiramdam na hindi ka kinakahiya sa harap ng lahat? At exactly 7 at Bachelor's Club. Susunduin kita dyan sa office, okay, sweetheart? Sige na, kumain ka na. Alam kong gutom ka na. Take care of yourself, okay? Aniya. Kikiligin na ba ako? Parang ang sarap pag may nag-aalala sa'yo maliban sa mga kaibigan mo. Okay, bye. Paalam ko. Bye, sweetheart. I love you. Sabi nito at binaba ng tawag. Para ako nakalutang sa langit. Inikot ko ang swivel chair at nakita ko mga nagtataas ang building. Sa wakas, natutunan na rin akong mahal ng asawa ko. Matagal ko na tong pinapangarap.
Tama nga si Agent Cyrus. Nararapat ko lang kunin kung ano man ang akin. Ito na ang simula ng mga pinaplano ko. Bihis na bihis talaga ako ngayon. I am wearing a black fitted off-shoulder top and leather skirt paired with the high-heeled sandals for this night. Ipapakilala na ako ni JP sa mga kaibigan niya. Of course, kailangan ko maghanda. Mahirap na't baka mapahiya pa ako. Mas kilala pa naman ng mga kaibigan ni JP si Ruby. Alam kasi ng mga tong baliw na baliw ang lalaki yun kay Ruby dati eh. Nandito pa ako sa office at hinihintay ang tawag ni JP. Nauna nang umuwi si Nicole at marami pa daw itong gagawin. Alas 6:15 na ng gabi at di pa rin tumatawag si JP. Akala ko ba exactly 7? May kalayuan pa naman ang bachelor's club dito sa office. Nagulat ako nang biglang bumukas ang pintuan. I saw JP enter my office, looking so hot and sexy with his white fitted shirt, paired with black jeans and black rubber shoes. He started at me from head to toe, then smirked. Agad tong lumapit sa akin at nagnakaw ng halik sa labi ko. Naamoy kong mabango niyang perfume. Oh, Jesus! Lumayo pa to ng bahagya sa akin habang nakahawak na mahigpit sa bewang ko. Parang ayoko nang isama ka. Mas gusto kong ikulong ka na lamang dito, he said huskily. Napahampas ako sa dibdib niya. Shit, ang tigas. Tinawanan ko na lamang ang sinabi niya. Pwede ba, JP? Ang landi mo eh. Bakit? Ayaw mo ba? Si JP habang unti-unting lumalapit ang muka para halikan na naman ako. Ako na ang lumayo at agad pumunta sa pintuan para buksan to. Baka hindi nga kami makaalis dito. Bahala ka dyan, JP. Kulong mong sarili mo. Tinawanan lang ako ng baliw na sumunod naman to palabas ng office. Malapit na tayo. Narinig kong sabi pa ni JP habang nagdadrive papuntang bachelor's club. Napatingin ako sa mga kamay niya. Ang laki at ang daming ugat-ugat sa kamay niya. Grabe. Napalingon sa akin saglit si JP at bumalik naman sa daan ang atensyon pagkatapos. Nakita kong kumunot ang noo nito. May itatanong ka ba? Si JP. I just want to ask. Sabi nila kapag maraming ugat-ugat sa kamay paragi nagmamasturbate paggabi. Diretso kong sabi. Napaubo ito sa sinabi ko at biglang naihinto ang sasakyan. Nagulat ako sa ginawa niya. Akala ko madidisgrasya kami. Napalingon sa akin sa JP habang nanlalaki ang mga mata. What? Tinatanong mo pa ba yan, Esperanda? 3 years kang nawala. Ano bang ini-expect mo? Si JP habang di pa rin makapaniwala. Natatawa ako sa reaksyon niya. Para ka namang virgin dyan kung makareact. Imposible namang di ka gumagamit ng babae habang wala ako, diba? Okay lang talaga, JP. Di mo naman ako mahal dati eh. Bale wala akong sabi. Nakangiti pa nga ako. Imposible namang nagtitigan lang silang dalawa ni Ruby habang wala ako, diba? Kala niya di ko alam. Mas lumaki na ang mata nito sa pagkagulat. Baliw ka ba, Esperanza? Paano mo nasasabi yan? Hindi ko nga maisip na po pwedeng may karelasyon ka na habang nasa Canada ka at nagpapakasaya. Tapos ngayon? Really? Si JP. Naiinis na talaga siya sa akin. Natatawa naman ako sa reaksyon niya. Inistarta nito ang sasakyan at pinaalis na. Malay ko pa. Di ko naman alam na hindi ka na pala nagagalaw nung wala ako. Natatawa ko pang sabi. Para na nga akong baliw sa kakatawa eh. Kala niya, siya lang may kayang manginis. I saw him pouted. Mas tumawa pa ako. Ang saya palang inisin ng kumag na to. 45 minutes nakarating na rin kami. Sa wakas, dito na kami nakapark sa harap ng bachelor's club. Maririnig mo ang mga naglalakasang musika at ang mga tao papasok sa club. Nagulat ako na lumapit sa akin si JP at ito na ang naganggal na seatbelt ko. Nang matapos to sa misyon, nagnakaw naman to ng halik sa labi ko. Nakakarami ka na ha? Natatawa kong sabi papalabas ng sasakyan. Pagkalabas ko palang napapatingin na sa banda na kung saan ako nakatayo. Marami sa kanila ay lalaki. Naramdaman kong may humaplos sa likod ko. Napatingin ako kay JP na ngayon, nakalapit na pala sa akin. I just take some dose of my favorite wine. Si JP habang kinikindatan pa ako. Napapangisi na lamang ako. Pumasok na rin kami sa lugar. Pagpasok namin narinig ko kaagad ang nakakabinging tugtog. May naaamoy din akong usok ng sigarilyo. May mga nagsasayawan din at lasing sa kakainom. This is the first time that I experienced night clubbing. Kahit kailan hindi pa ako nakakapasok sa kahit na saang club. Para kasi ako masusuka sa amoy ng sigarilyo pa lamang. Hey, they are my friends, he said loudly. Malakas kasi ang tugtog kaya kailangan sumigaw. Uminto na rin kami nang mahanap ito ang mga kaibigan. Napatingin ako sa mga kaibigang tinutukoy ni JP.
It's like I'm looking at the magazine. They're all handsome in a different way. I showed them a warm smile. Hey everyone, I just love to introduce to all of you my wife, Esperanza. Si JP. Proud na proud pang sabi ni JP. Napangiti naman sila sa akin. May iba pang tumatawa at iniis si JP. Oh, we thought that you will grow old single. Sabi ni nakulay bughaw na buhok na isa rin sa mga kaibigan nito. Sa pagkakaalala ko, siya si Liam. Nagtawanan naman ang lahat. Maging ako'y natatawa rin. Ang swerte mo bro. Perfect package ang asawa mo. Napatingin ako sa nagsalita. Nakita ko na itong pumunta sa bahay namin ni JB before. He is Leandro. Sino naman ang hindi makakakilala sa isang Esperanza Socorro Salgado? The most outstanding model in Asia and the successful CEO of the most valuable Queen Advertising Company. Sabi ng isa rin sa kaibigan na JP at lumapit pa sa akin at inakbayan ako. Nakikita nga lang kita sa FHM magazine, one of the sexiest women in Asia. Patuloy pa nito at tumawa pa na nakakaloko. Kilala ko rin to. He is Isaac. Ito ang naghatid ng asawa ko dati sa bahay nung lasing sa JP dahil sa pag-aakala kay Ruby na baka hindi ito balikan. Agad namang nilayon ni JP ang kamay na nakaakbay sa akin at tinapit ako papalapit. Tinignan naman ito ng masamang kaibigan. Don't touch her, you asshole. Galit na sabi ni JP. Napataas naman ang kamay ang kaibigan nito at agad lumayo sa akin. Mas natawa naman ang mga kaibigan ni JP sa nakita. So possessive, bro. Hindi ka naman ganyan kay Ruby noon. Isa sa kaibigan nito. Agad na tahimik ang lahat. Wrong move. Nakita ko pa pinalo ni Isaac sa ulong huling nagsalita na sa pagkakakilala ko ay si Jacob. Natahimik naman ito nang maisip ang sinabi. Tumaas ang kamay nito na parang sumusuko. Sorry, no one's perfect. Nahihiya pa nitong sabi at ininom ang alak na hawak-hawak nito. It's okay guys, it's in the past, I stated. Nakangiti lang ako para hindi nila mahalata na nasaktan ako sa naalala. They nodded. They invited us to sit in the empty seat. Agad naman bumalik ang dating masayahin at walang pakialam na nagiinuman na magkakaibigan. Naramdaman kong hinahapla sa JP ang likod ko habang nakaupo. He leaned over at inilapit ang baba sa tenga ko. Don't mind him, okay? He is just drunk. I know he did not mean that, si JP. I stared at his eyes and he looked at me with gentle eyes. I smiled to assure him. I am fine, no big deal, I told him. He smiled and kissed me on my forehead. I heard some of his friend whistles. I looked at them and smiled. May nagbigay sa akin ng isang bagong tequila. Kinuha naman yun at lumagok ng konti. Nice! Umiinom ka pala? Si Leandro. Yeah, nakasanayan ko na kasi lagi ako niimbitahan sa bawat business party. At hindi na ako minor de edad. Kaya ko ng sarili ko. Ano inaasahan mo? I came from Canada. Ani ko. Tinatawanan lang nila ako. Mas sinapit pa ako palapit ni JP sa kanya. Nakainom na rin to. Nagtaka ako na hindi mahanap si Darius. Akala ko ba reunion to? Where's Darius? Tanong ko. Napalingon naman sila sa akin. Well, workaholic kasing isang yon. Madami pa raw ang gagawin sa ospital kaya hindi mo na makakasama. Next time na lang pala. Si Isaac. Napapansin ko happy-go-lucky ang isang ito. I nodded. Tuloy-tuloy nag-inuman ng magkakaibigan. Nag-uusap din sila tungkol sa mga personal life ng mga ito. Why do you ask? Si JP. Nalilito ako napatingin sa kanya. His face darkened. Of course, is your friend, right? He just rolled his eyes. Mas lumapit pa ito sa akin. Nakita kong malaki na pala ang space sa tabi nito. Bakit pa ba ito lapit ng lapit? Huwag ka magbanggit ng pangalan ng ibang lalaki sa tabi ko, sweetheart. Madali ako magselos at hindi yun gusto. Pagbabanta niya pa. Pero kaibigan ko siya, no big deal. Para sa'yo, pero para sa akin, malaking no. Napainom ako sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin. Para akong kakainin ng buhay. May tumayo na rin at pumunta ng dance floor. Yung iba naman umalis na taganap ng mga chicks. Napailing ako. Mga lalaki talaga sarap tirisin. Dalawa lang naman kami ni JP ang naiwan. Habang nagtatagal kami rito, mas napaparami ang inom nito ng hard drinks. Naramdaman kong hinahalikan na ako ni JP sa leeg. Dahil hindi niya na ako mahapit palapit sa kanya dahil malapit naman talaga ako. Bigla niya akong hinawakan sa bewang at inialsa pa upo sa lap niya. JP, what are you doing? I'm wearing a shirt. Pero hindi ito nakikinig. Hinaplos pa nga nitong legs ko, tinahalikan ng leg ko.
JP, baka kami makakita. Nahihiya akong sabi. I don't care. Let them watch to know that you are mine. Sabi nito at ngayon bumababa ng halik papunta sa dibdib ko. Kanina pa humahaplo sa legs ko, ngayon nasa hapit na hapit kong bewang. JP, I think, we have to find a private place. Sabi ko habang hinahalikan na ako ngayon ni JP sa labi ko. Bahagya itong lumayo sa akin. You're right, but wait here, okay? Magbaba niyo lang ako, baby. Napatawa ko. Agad naman tong tumayo at ako naman umupo sa sofa. Ninakawan ulit ako ng halik ni JP at umalis na papuntang banyo. Habang naghihintay na, painom ako ng alak. Nang maubos ang alak sa baso, inilagyan ko naman ito ng tekila at lumagok. Nagulat ako na may waiter na nagbigay sa akin isang basong juice. Napatingin ako rito. Ma'am, may nagpapabigay po sa inyo. At napalingon ako sa itinuro nitong lalaki. May nakita akong hindi pamilyar na lalaki na nakatayo hindi kalayuan sa kinaupuan ko. Nakita ko pa kumindot to sa akin. Nginitian ko to ng pasasalamat at tinanggap ang juice na binigay sa akin ng waiter. Ininom ko na rin ang juice at nagbabaka sakaling parating na sa JP. Habang naghihintay, nakita kong lumapit sa akin ng lalaking nagpabigay ng juice sa akin at umupo sa tabi ko. Lumayo ako ng bahagya. Tinitingnan ko saan umalis sa JP. Bakit ang tagal niya? You're alone? Tanong nito. Napansin kong kakaiba ang accent nito. Isa itong Australiano. I'm with someone, sabi ko. Parang di magandang pakiramdam ko sa lalaking to. Then where is he? If I were him, I won't let someone like you sitting here alone. But anyway, I'm here to satisfy your needs. Anito at parang tumas yatang lahat ng balahibo ko. Tatayo na sana ako para hanapin si JP. Bigla ako napapikit dahil sa hilo. Agad ako napaupo ulit. Oh God! Napatami bang inom ko? Sa naalala ko 2 baso lang ininom ko. I am used to drinking. Kahit kailan hindi pa ako nalalasing. Nararamdaman kong may humawak sa braso ko at tinapit ako papalapit. Akala ko dumating na si JP pero parang kakaibang paraan ng pagkakahawak. Agad kong binuksan ang mga mata ko at napaatras nang malamang ang lalaki kaninang humahawak sa akin. Let me go! Nangihina akong sabi. Parang mas uminit yata ang pakiramdam ko. Pilit kong nilalayo ang katawan mula rito pero hindi talaga ako binibitawan. Ang lakas niya. Ang init talaga. Habang tumatagal, mas umiinit ang katawan ko. Lalong-lalo pa nang hawakan ako ng lalaki sa katawan ko. Pilit sinasabi ng isip kong lumayo at hanapin si JP, pero hindi sumusunod ang katawan ko. Anong nangyayari? Instead, pilit kong tinataas ang damit ko. Hahalikan na sana ako ng lalaki nang biglang may humatak dito at sinuntok sa panga. Nagkagulo na ang lahat. Gulat na gulat pa mga ito sa nangyari. Nalaman kong si JP ang humatak dito. Galit na galit. Sa kakasuntok nito ay parang mapapatay niya ng lalaki. Mabuti na lang dumating ang mga kaibigan ni JP at pinipigilan to sa gagawin. You asshole! Don't you ever touch my wife with your dirty filthy hands of yours if you don't want me to cut it by myself. Sigaw ni JP. He is so red. Agad naman kinuha ng mga bouncer ang lalaki at inilabas na sa club. Nagsibalikan na rin ang lahat sa dating ginagawa. Tumingin si JP kay Leandro at pinagsabihan ito. Ipakulong mo ang hayop na yon. Siguraduhin mong hindi na yun makakalabas sa kulungan, hayop siya. At napahawak pa sa ulo. I saw him looking so furious. Dahil nakaramdam na naman ako ng init sa katawan. Sinubukan ko itaas ang black-fitted off-shoulder top ko, pero napahinto ako na may pumigil sa kamay ko. JP, go back to your senses. Sa tingin ko may pininom ang asshole na yun sa asawa mo, si Liam. Nakalapit na pala ito sa akin. It's hot, ani ko. Dahil sa hilo, hindi ko na alam ang mga nangyayari sa paligid. Hinang-hina na ako. Please, take it off. Pinipilit kong itaas ang pang-itaas kong damit pero hindi ko magawa dahil pinipigilan pa rin ako ni Liam. Naramdaman kong may umalsa sa akin in a bridal way. Naglakad na rin ito palabas ng club. Ramdam ko ingat na ingat ito. Naaamoy ko ang pamilyar na amoy nito kaya mas niyakap ko pa ito. I felt safe. JP, is that you? I whispered. Shh! I'm here. I'm sorry. Si JP. Please take it off. It's so hot. Sabi ko at naramdaman kong napahinto ito at maingat ako nilagay sa front seat. Narinig kong isinara nito ang pintuan. Dahil nakakaramdam pa rin ako ng init, tuluyan ko nang inilis ang pang-itaas kong damit. Binuksan ko ang mga mata ko at nakita ko si JP na nasa driver's seat at nakatitig sa akin. Halos matupok ako sa init ng pag-aalab ng kanyang mga mata.
Mas uminit ang katawan ko sa ginawa niya. Kaya ang ginawa ko'y agad akong pumaibabaw sa kanya. Agad ko siyang hinalikan sa mga labi. Para akong hayok na hayok. Hinawakan ko ang mukha niya na mahigpit habang hinahalikan siya. Nagulat naman to pero nakabawi rin. Sinagot din ito ang mga halik ko. Ang kamay kong nasa mukha niya ay ngayon bumaba sa matitigas niyang dibdib. Binaba ko pa ito papunta sa six-pack abs niya. Baby, aniya at mas ginanahan pa ako sa naging reaksyon nito. Tinitigan ko ngayon sa JP. I saw lust visible on his face. Esperanza, I don't want to take advantage of your situation. Pagsusumamo ni JP, ginisihan ko lamang siya. Then take advantage of me. Maglalap dance sana ako pero biglang gumalaw ng mabilis si JP at ngayon nakasandig na ako sa driver's seat habang siya'y pumaibabaw sa akin. I stared at his eyes. I lip bite. Napatingin din si JP at pumikit. Parang pinipigilan nito ang sarili. Don't fight it, JP. Nakita ko bumukas ang mata ni JP at tinalikan ako ng mariin. Hahalik sana ako kaya lang bigla siyang may nilagay sa panyo sa ilong ko. May naamoy akong masangsang na amoy galing sa panyo. Tinitigan ko ang mata ni JP na unti-unting nadadala na ako ng dilim. I'm sorry. As much as I want to take you right here and now, pero hindi ko maaaring samantalahin ang iyong sitwasyon ngayon. Gusto ko itang kunin ng buo kapag bumalik ka na sa katuroan mo. Then tell me if you still want to make love to me. I love you, baby. Aniya. And after that, I fell into the terrible darkness.